Ang isla ng Cebu, na kilala sa kasaysayan bilang sentro ng kalakalan at kultura sa Visayas, ay hindi lamang simbolo ng kaunlaran bago dumating ang mga dayuhan. Sa ilalim ng mapayapang dagat at mayayabong na kagubatan nito, umusbong ang isang lipi na kilala sa kanilang tapang, talino at pagmamahal sa sariling bayan. Ang mga katutubong Cebuano. Ang kanilang kwento ay kwento ng pagtutol, pakikibaka at hindi matinag na diwa ng kalayaan. Mula pa noong unang pagdating ng mga mangangalakal at manlalayag mula sa kalapit na mga isla, alam ng mga Cebuano na may mga dayuhan na nagnanais hindi lamang sa kalakalan, kundi pati na rin sa kontrol ng kanilang mga lupain. Ngunit ang mga katutubo, pinanday ng kanilang kultura at paniniwala ay hindi basta-basta magpapasakop. Mayroon silang sariling paraan ng pakikibaka, isang pakikibaka na higit pa sa armas. Ito'y pakikibaka ng isip, ng puso, at ng pamayanan. Ang mga sinaunang Cebuano ay may organisadong lipunan. May mga datu, mga maharlika, at mga timawa. Ang bawat barangay ay may sariling leader, ngunit sa oras ng panganib, nagkakaisa sila sa isang layunin. Ang ipagtanggol ang kanilang lupa, pamilya, at karangalan. Nang dumating ang mga Espanyol noong 1521, dala nila si Ferdinand Magellan at ang pangakong kaunlaran at pananampalataya. Ngunit dala rin nila ang armas, estratehiya at pananakop. Ang unang sagupaan ay hindi agad naging malakihan. Nagsimula ito sa mga lihim na pagtutol, sa mga maliit na atake sa kanilang mga tropa at sa paggamit ng kaalaman sa kalikasan para sa depensa. Alam ng mga Cebuano ang bawat kuweba, kagubatan at ilog. Ginamit nila ang kanilang kakayahan sa taktika at sorpresa. Kahit ang pinakamalakas na kanyon ng Espanyol ay hindi nakapigil sa sigla at determinasyon ng mga lokal. Isang mahalagang figura sa kwento ng Cebuano resistance ay si Datu Lapu-Lapu. Bagamat kilala sa kasaysayan sa labanan sa Mactan noong Abril 27, 1521, ang kanyang kwento ay bahagi lamang ng mas malawak na linya ng pakikibaka ng Cebuano. Hindi nagtatapos ang katapangan sa isang labanan. Matapos ang Mactan, marami pang pagkakataon na ang mga katutubo ay nagtangkang labanan ang mga banyaga sa pamamagitan ng guerrilla tactics, pagsalakay sa gabi, pagsabog ng kanilang kaalaman sa ilog at bundok, at paggamit ng likas na kalikasan bilang depensa. Habang lumalawak ang impluwensya ng Espanyol, nagbago rin ang uri ng pakikibaka. May mga Cebuano na nag-adapt sa bagong panahon, gumamit ng relihiyon at diplomasiya bilang sandata. Ngunit sa ilalim ng mga palasyo at simbahan na itinayo ng mananakop, nanatili ang lihim na paglaban. May mga pamayanang nagtatag ng mga lihim na organisasyon, nagplano ng mga pag-aalsa at nagsulat ng mga kwento ng pakikibaka na ipapasa sa susunod na henerasyon. Isa sa mga kilalang pangyayari na hindi gaanong napapansin sa mga history book ay ang paglaban ng mga Cebuano laban sa puwersang Espanyol sa panahon ng paglaganap ng tributo at forced labor. Hindi lamang nila itinatanggol ang kanilang teritoryo, kundi pati na rin ang kanilang dignidad bilang tao. Ginamit nila ang taktika ng pagkakaisa sa barangay, pagpapaikot ng impormasyon, at pagpigil sa transportasyon ng pagkain at materyales ng Espanyol. Kahit na sa harap ng mas malakas na armas, ang disiplina at determinasyon ng mga katutubo ay nagbigay sa kanila ng maliit ngunit makabuluhang tagumpay sa bawat sagupaan. Hindi rin matatawaran ang papel ng kababaihan sa Cebuano resistance. Sila ang nagtatag ng mga lihim na ruta, nagbigay ng impormasyon sa mga mandirigma at nagtaguyod ng moral ng komunidad sa mga panahong puno ng pangamba. Sa bawat tahanan, may mga kwento ng sakripisyo at tapang na hindi nasusulat sa mga opisyal na talaan, ngunit nananatili sa alaala ng bayan. Lumipas ang mga taon at ang pakikibaka ay nagbago. Mula sa direktang labanan tungo sa pangmatagalang depensa at cultural resistance. Ang pagtutol sa Espanyol ay nagpatuloy sa pamamagitan ng mga edukasyon, sining at tradisyon. Kahit na pinalitan ng mga bagong mananakop ang Espanyol, dala ng Cebuano ang diwa ng paglaban na nag-ugat sa kanilang sinaunang kultura.
Ang kanilang karanasan ay nagsilbing paalaala. Ang kalayaan ay hindi ibinibigay, ito'y ipinaglalaban sa bawat henerasyon. Sa kasalukuyan, ang kwento ng Cebuano Resistance ay hindi lamang nakatala sa mga libro. Ito ay buhay sa mga ritual, sayaw, awit at sa bawat pagtindig ng mga tao para sa kanilang karapatan at kultura. Ang pakikibaka ng Cebuano ay hindi natatapos sa isang labanan. Ito ay nagpapatuloy sa bawat hakbang ng pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan. Ang Cebuano Resistance ay isang testamento ng lakas ng loob, talino at determinasyon ng isang pamayanan. Ipinapakita nito na ang pakikibaka para sa kalayaan ay hindi lamang laban sa armas, kundi laban sa pang-aalipin, sa isip, puso at diwa. Sa bawat kwento ng tapang at pagsasakripisyo, ipinapakita ang isang lahing hindi kailanman sumuko. Isang lahing handang ipagtanggol ang kanilang lupa, kultura at kinabukasan. Ang diwa ng Cebuano Resistance ay buhay hanggang ngayon. Sa bawat pagdiriwang, sa bawat kwento ng bayan, at sa bawat hakbang ng kabataan na nagtataguyod ng karapatan at kaalaman, buhay pa rin ang diwa ng mga katutubong lumaban para sa kanilang kalayaan. Ang kanilang kwento ay paalaala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa armas, kundi sa tibay ng puso, sa talino ng isip, at sa di matitinag na paninindigan para sa tama. Habang lumalalim ang pananakop ng mga Espanyol, unti-unting nagbago ang anyo ng pakikibaka ng mga Cebuano. Hindi na lamang ito simpleng sagupaan sa bukid o sa dalampasigan. Naging mas masalimuot, puno ng taktika at estratehiya, sapagkat alam ng mga katutubo na sa harap ng mas malalakas na armas, ang katalinuhan at pagkakaisa ang kanilang pinakamahalagang sandata. Sa hilaga at timog ng Cebu, maraming barangay ang nagsanib puwersa sa lihim na pag-aalsa. Ang mga dato at maharlika na dati nakatuon lamang sa sariling pamayanan, ngayon ay nagtatag ng konseho ng mga lider na siyang nagplaplano kung paano hahadlangan ang Espanyol sa bawat aspekto ng kanilang buhay. Mula sa pangangalakal, sa pangingisda, hanggang sa pagtatanim. Ginamit nila ang karanasan sa pangangalakal sa dagat upang ipahamak ang mga barkong Espanyol. Sa pamamagitan ng malamig at malalalim na dalampasigan na kanilang kilala ng husto. Hindi rin matatawaran ang taktika ng guerrilla warfare. Ang mga Cebuano ay bihasa sa paggamit ng kanilang kapaligiran, bundok, kagubatan, ilog at mga kuweba. Mula sa mga lihim na ruta sa kagubatan, isinasagawa ang mga pagsalakay sa gabi, mga atake na biglaan at hindi inaasahan ng mananakop. Ang mga Espanyol, kahit na may mga kanyon at espada, ay nahirapan sa hindi kilalang lupain at sa kakaibang taktika ng mga katutubo. Isang kilalang epiko na muling binuhay ang diwa ng Cebuano Resistance ay ang kwento ni Dato Bangkaw, isang dato sa Lapu-Lapu na hindi lamang lumaban sa labanan sa Mactan, kundi patuloy na nag-organisa ng paglaban kahit lumipas ang maraming taon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, maraming barangay ang nagtatag ng mga lihim na guro at mga tagapayo na nagtuturo sa kabataan ng estratehiya, armas at pananalig sa sariling kakayahan. Hindi lamang ito laban ng kalalakihan. Ang mga kababaihan ng Cebu, kilala sa kanilang tapang at talino, ay nagtatag ng mga lihim na ruta para sa komunikasyon at supply. Sa pamamagitan ng mga awit, sayaw at ritual, ipinapasa nila ang mga impormasyon sa ibang barangay. Ang mga kababaihang ito ay mga tagapangalaga ng kultura at diwa na tinitiyak na kahit sa gitna ng pananakop, mananatili ang pagkakakilanlan ng mga Cebuano. Isa pang mahalagang aspeto ng Cebuano Resistance ay ang paggamit ng panitikan at alamat. Kahit na sinisikap ng Espanyol na ipatigil ang sariling tradisyon at relihiyon, ang mga Cebuano ay naglikha ng mga kwento, tula at awit na naglalarawan ng kanilang pakikibaka. Ang mga epikong ito ay nagbigay lakas sa pamayanan, paalaala na ang bawat laban ay may kahulugan at ang bawat sakripisyo ay may layunin. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga pagkakataon na ang mga Espanyol ay nakabawi ng kaunting tagumpay.
Ang pag-usbong ng mga simbahan at istruktura ng kolonya ay nagsilbing simbolo ng kanilang kontrol. Ngunit sa ilalim ng mga pader, sa bawat barangay at tahanan, ang paglaban sa kultura at diwa ay nagpapatuloy. Ang mga Cebuano ay natutong ipagsama ang pakikibaka sa araw-araw na buhay. Ang pagtatanim, pangangalakal at edukasyon ay naging paraan ng pag-iwas sa ganap na pagsakop. Isang natatanging halimbawa ay ang paglaban ng mga Cebuano sa panahon ng forced labor o polo y servicios. Alam ng mga katutubo na hindi lamang kanilang sarili ang nakataya kundi pati ang susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng lihim na pagtutol, pagsabotahe, at paminsang pakikipagkasundo sa mga Espanyol, nagtagumpay silang mabawasan ang pinsala sa kanilang pamayanan. Ang bawat barangay ay may sariling strategic plan at ang pagkakaisa ang nagbigay lakas sa kanila. Habang tumatagal ang panahon, unti-unti ring nabuo ang mas sistematikong depensa laban sa mga Espanyol. Ang mga Cebuano ay naglatag ng mga guho at bitag sa kagubatan, nagtaguyod ng mga lihim na ruta sa dalampasigan, at nagtayo ng mga obserbatoryo sa bundok upang bantayan ang galaw ng mananakop. Ang kaalaman sa heograpiya at klima ay ginamit bilang sandata. Alam nila kung kailan darating ang bagyo, kailan mahihirapan ang Espanyol sa paglalakbay, at kailan dapat magsagawa ng pagsalakay. Sa bawat tagumpay at kabiguan, nanatiling buhay ang diwa ng Cebuano resistance. Hindi lamang ito kwento ng labanan sa armas, kundi kwento ng pagpupunyagi, sakripisyo at pagmamahal sa sariling bayan. Ang mga pamayanan ay patuloy na nagtuturo sa kabataan. Ang kalayaan ay hindi regalo, ito'y ipinaglalaban sa bawat henerasyon. Ang kasaysayan ng Cebuano resistance ay nagsisilbing inspirasyon sa bawat Pilipino. Ipinapakita nito na sa kabila ng kahirapan at pananakop, ang diwa ng pagkakaisa, talino at tapang ay hindi kailanman mawawala. Ang mga Cebuano mula sa mga datu, Maharlika, Timawa, Kababaihan, hanggang sa karaniwang mamamayan ay nagpakita ng isang malakas at matatag na pagkatao handang ipagtanggol ang kanilang lupa, kultura at kinabukasan.